Blessed are those who dwell in your house, O Lord. They never cease to praise you. Glory and praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Glory and praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Glory and praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born Jesus, who is called the Christ. Now this is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home, for it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him, and took his wife into his home. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Please all be seated. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Father. It was in 2021 when I made my first step here in the Diocese of Cabanatuan. So almost 4 years na rin po kung titignan nating mabuti. At ang unang parokya na ibinigay sa akin from Manila nung napunta ako dito ay walang iba kundi ang parokya ni San Jose, Kabiyak ng Puso ni Maria. Ako po ang pinakaunang parochial vicar ng parokya. Kung si Father Jojo ang unang parish priest doon, laging sinasabi naman nila doon kapag ako ay nagmimisa, ang unang parochial vicar. At alam po ninyo, sa totoo lang, siguro sa inyo wala lang yon, pero sa akin malaki po yung impact. Sabi ko, wow, ito ang una kong parokya. Naalala ko yung mga pagpupulong po namin ni Father Elmer Villamayor na siyang kasalukuyang parish priest po hanggang ngayon, no? Naalala ko ang unang tinanong niya sa akin, Father, paano po natin lalo kayang ma-invite ang mga tao na magsimba dito? Kasi kung napuntahan na po ninyong St. Joseph, husband of Mary, doon sa Bangad, hindi po siya katulad dito na malapit sa daan. Nasa gitna siya ng palayan. Literally, nasa gitna siya ng palayan. At kapag ikaw po ay papasok doon, hindi po rin siya malapit. Talagang maglalakad ka ng mahaba-haba. Almost, sabihin na nating, a kilometer ang paglakad. Kaya nga, yan po yung exercise ko doon. No, habang nagro-rosaryo ako, lalabas ako, babalik ako. At least may exercise ako. Ngayon, wag na ninyong tanungin.
Anyway, so yan po yung tinanong sa akin ni Father. Talagang pinag-isipan ko nung una, medyo hirap ako. Kasi kahit papaano po, 3 parish priest na ang na-assign doon, Father Jojo, Father June, at si Father Elmer. Kung kaya sabi ko, Father, ano pa kaya ang gagawin natin to invite people to attend the Mass? Kasi alam ko po ninyo, lalong-lalo na ang weekday, nangyari kaya yung misa na ang mga nagsimba yung nagse-serve lang? Yeah. At kapag may mga magsisimba naman po, maswerte na kapag merong 10 o 20 ang magsisimba. Ganun po yun. No? Kasi nga nasa gitna ng palayan. Mahirap po talagang puntahan. Kaya, nung tinanong sa akin yan, I realize it is a challenge. Pero nung muli kong binasa ang titulo o yung pangalan ng parokya, Saint Joseph, Husband of Mary, sabi ko, bakit pa ba tayo lalayo? E di, i-invite natin ang mga tao, lalong-lalo na ang mga pamilya, ang mag-asawa. Kasi, ang pangalan ng parokya ay hindi lamang po Joseph the Worker. Hindi po siya ganun eh. Ano yung pangalan ng parokya? Saint Joseph, Husband of Mary. Kung kaya't ito ay isang paalala sa atin, isang hamon sa atin, na tularan natin si San Jose. At doon pa lamang, pwede po nating simulan doon upang makaengganyo ng mga mananampalataya. Hindi ho ba? Kaya nga po unti-unti namin noong inaayos. Ngayon, kumusta na? Maganda po. Sa totoo lang po. Don't get me wrong, hindi po ako yung main culprit kung bakit dumami. It's because the parishioners itself. Sa pamumuno ni Father Elmer. At syempre sa tulong ng ating Panginoon at ng Diyos. Dumami na po ang mga nagsisimba. Totoo lang po, marami na. Isang paalala sa atin kasi kung paano ang hindi nang iiwan. Ito yung ginawa kasi ni San Jose. Pinapaalalahanan tayo na huwag mang iwan. Although naisip ni San Jose itong iwanan si Mama Mary, pero sa bandang huli, hindi niya iniwan. Allow me to give you a review. Hindi pa mag-asawa si Jose at Maria. And I am sure, bago ang kanilang pagpapakasal, ay marami na silang plano kung ano ang mangyayari sa kanila kapag sila'y nagsama. Take note, anong trabaho ni Jose? Karpentero. At kapag karpentero ka, anong una mong iisipin kapag ikaw ay nag-asawa? Maggawa ng bangko? Hindi! Ano yon? Gumawa ng bahay. So I am sure, isa ito sa mga kinoconsider ni Jose, ay magtatayo ako ng bahay para sa aking magiging pamilya. Magiging masaya kami doon. At siguro, palalakihan ko to ng konti itong bahay ko para may palaruan ang aking magiging anak na sina Joseph II o kaya si Little Josie. Di ba? Ganun naman talaga eh. Kapag bago kayo ikakasal, mangangarap kayo. Marami kayong gustong mangyari. Hindi ho ba? Pero lahat ng mga ito ay nawala. Nung nalaman ni Jose na nagdadalang tao, si Maria, at lihim niyang sanang hihiwalayan ito. Pero nagbago nung siya'y natulog at nanaginip. Ito yung maganda kay San Jose. Hindi siya padalos-dalos. Tinulugan niya. Alam niyo po, isa po ito sa pwede nating matutunan kay Tatang Jose.
Kasi may mga iba kasi dyan, kapag galit na galit, litong-lito, gumagawa ng desisyon kaagad-agad. Huwag padalos-dalos. Huwag silakbo ng damdamin. Tingnan niyo si Tatang Jose, chill lang siya. Tinulugan niya. Di ba? Yan ang ginawa niya. At doon sa panaginip, nagsalita ang anghel. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng anghel. At anong sabi? Pinaliwanag ng anghel kung bakit nangyari ito kay Maria. At doon naunawaan ni Tatang Jose. At kinabukasan, hindi niya hiniwalayan ang kanyang asawa. Hindi niya hiniwalayan ang kanyang magiging asawang si Maria. Napakagandang ehemplo. Kaya nga alam po ninyo mga kapatid, kapag ako ay magkakasal, lagi kong hinahamon ang mga kinakasal hanggang saan ang kaya niyong ibigay. When I was still in Manila, I remember, kilala po ako doon sa parokya na terror kapag ako po'y nag-i-interview sa mga kinakasal. So far dito sa ating katedral, si Father Noy ang nag-i-interview. Pero nung panahon na ako'y nasa Maynila, particularly in Pasay, isa po ako sa mga nag-i-interview. At alam po niyo, napakasimple lang po ng tanong ko. Pupunta sa opisina ko yung mga ikakasal. Ang tanong lang naman ay ito, sagutin din ninyo, bakit ko kayo ikakasal? Ganun lang. O kapag tinanong kayo, anong sagot nyo? Sige nga, anong sagot nyo? Nakangiti lang kayo eh. Ano yung sasagot nyo? Sigurado ako, marami dyan ang sagot ay, Father, kasi po nagmamahalan kami. Yun ang madalas na sagot. Yun ang unang sagot na lagi kong naririnig. At syempre ako naman, ay kaganda-ganda, nakakakilig. Pero ano pa? Nagmamahalan kami, Father. Ganun ba? Okay, ganito na lang. I'll give you 5 minutes. Lumabas kayo at pag-isipan ninyo ang sagot. Sigurado ko alam niyo yung sagot. Pero gusto kong marinig muli yung sagot na yan. Labas, pag-isipan. Lalabas sila, excited pa yan, tuwang-tuwa. Magkukwentuhan pa yan. Wala pa ngang 5 minutes, kumakatok na yan sa opisina ko. Father, alam ko na po kung bakit nyo kami ikakasal. Ay, bakit nga? Ay, syempre, Father, gusto po naming maging sagrado ang aming pagsasama. Oy, kaganda-ganda naman. Siguro nag-attend kayo ng Lenten Recollection, no? Ay, totoo naman, pero labas. Pag-isipan ninyo ang sagot. Lalabas na naman sila. Mag-uusap. Pasok. Father, alam na po namin, para maging legal ang lahat, para kami nasa harap ng Diyos, harap ng mga tao, para maging legal ang lahat. Tama naman, labas, pag-isipan. At maniwala man kahit sa hindi, a minimum of 7 outs ang nangyayari. Minsan nga, umabot kami hanggang 10 eh. At naalala ko, may 2 doong umiiyak kapag bumabalik na. Sinasabi, Father, parang ayaw mo naman kaming ikasal. Hindi, gustong-gusto ko nga kayong ikasal eh. Pero gusto ko lang marinig muli kung ano ang naging dahilan kung bakit kayo magpapakasal. And listen very carefully. Simple lang naman po ang sagot doon. Sabi ko sa kanila, sa totoo lang, kanina ko pa sinasabi ang sagot. Nagmamadali kayo kasi eh. Kanina ko pa sinasabi, paulit-ulit kong sinasabi, kapag kayo ay lumalabas. At kayo po, sa palagay ninyo, ano yung sagot na hinihintay ko? Pati rin kayo, hindi kayo nakikinig. Ano yung lagi kong sinasabi kapag sila'y lumalabas? Ano pa? Ano po ulit? Gusto ko malakas. Pag-isipan.
Listen very carefully. Ang pag-aasawa ay hindi lang nararamdaman. It's not all about legalities also. Ang pag-aasawa ay pinag-iisipan din. Sa palagay ninyo, mararamdaman pa ba ninyo ang pagmamahal kapag nagtaksil ang iyong asawa? Tell me. Mararamdaman pa ba ang pagmamahal kapag may ginawang kabalastugan ang iyong asawa? Tell me. Kapag may nadiskubre ka sa kanya, masasabi mo bang mahal mo siya? Tell me. Kapag may sakit siya na malubha at hindi mo na kayang mag-alaga, mararamdaman mo ba ang pagmamahal? Tell me. Kapag wala na kayong pera, kapag gutom na kayo, kapag ang mga anak ninyo ay napariwara, mararamdaman pa ba ninyo? Tell me. Kaya nga, ang tipanan sa pag-aasawa ay for better or for worse. For richer or for in sickness or in health. Until, wag niyo akong sama, kayo lang yun. The point is this. Kaya nga makikita mo nyo yung both extreme. At yung mga iyon, hindi lang yun nararamdaman for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness or in health. Kundi kahit anong mangyari, I will always be there for you. Kaya nga po sa ating simbahan, napakahirap maghiwalay. Kasi hinihikayat namin ang mga mag-asawa, ang magpapakasal. Huwag kayong magpakasal dahil naramdaman mo lang o kaya buntis ka. It's not the solution. Dapat pinag-iisipan. Pinag-iisipan. At ito ang hamon sa ating lahat. Ang pag-aasawa ay hindi pang-iiwan, but being there for one another. For better, for worse, for richer, for poorer, in sickness or in health. Sa panahon ngayon, maraming mang-iiwan. Maraming magsasabi, opo, sasamahan po namin kayo. Opo, nandyan po ako. Pero, kapag dumating na yung oras, nasaan ka nung kailangan kita? At tapos kapag nagkita kayo, tatawanan ka lang. Ano ang nakakatawa doon? Di ba? Umasa ka eh. Yung pag-asa, naging paasa. Mas maganda, sa simula pa lamang, nagsasabi na ng totoo para hindi umasa. Si Tatang Jose, buti na lang, hindi silakbo ng damdamin ng umiral. Kasi nung sigurado ako, nung nag-uusap sila, nagsabi na silang hindi mang-iiwan. Kung kaya't kahit nangyari ang dapat mangyari, through the intervention of God, hindi niya iniwan si Maria. At ito ang ating pinagdiriwang sa araw na ito. Not only Joseph as Joseph, but Joseph, the husband of Mary, na hindi nang iwan. And this will be our point for reflection. Mga kapatid, ilang beses ka nang iwan? Sa asawa marahil, sa boyfriend, girlfriend marahil, sa kaibigan, kanino man. Okay lang ba yun sa iyo? How does it feel? At sana mga kapatid, let us be faithful to the words that we utter. Amen.